Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ako si Matias. Mati na lang. Na mga panahon nangyari ito, nasa edad akong 17 taong gulang. Ang kaibigan ko naman na si Leopoldo Opolding, nasa 19 na. Pareho kami laking mahirap at nagsasaka sa bukid. Nagtatanim ng mais, talong, tamote at kung ano-ano pa. Si Polbing ay mahilig na manghuli ng mga isda sa ilog na kung tawagin dito sa Sibulan, Wakoy River. Kuiding, may nakuha ka ba? Malalim yung ilog, baka anurin ka lang dyan Sabi ko kay Puyding. Meron naman. Pero huli ka sa madalaw lang Pang-ulam mam sa bahay. Umuwi na ako sa bahay at iniwan si Puyding sa ilog lang. Laging doon na ng halos araw-araw naming dinadawa. Isang araw, hindi ko nakita si Puyding sa bukid. May labnat na ito, sabi ng tatay niya. Kakaligo at panghuli man isda sa ilog. Nilabnat pala siya. Sabi ko sa papay ni Pulbing. Maalipas ng ilang araw ay gumaling si Pulbing. Papay na naman. Pagkatapos sa bukid ay nasa ilog na naman ito. Hanggang sa isang araw, nadulat kami sa mga nahuling ng sugpo. Nakapagtataka ng gawa ng malalaki ang mga ito. At napakarami ng nahuling niya. Asim tibang-tiba si Pwerding nun. Doon na nag-umpisan nag-iba si Pwerding ng pakikitungo sa akin. Umiiwas na ito. At patagong nagtutuno doon sa may puno ng balepe sa gilid ng ilog. Din sa gilid ng puno ay may pinatawag na atabay ng mga Bisaya. Hindi ko alam kung ano sa Tagalog yung atabay. Pero pinagkukulan yun ng malinis na tubig. Pwedeng inumin. Doon naglalagi si Pulbing kaga alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Dahil sa abala din ako sa trabaho sa bukid. Hinahayaan to si Pulbing. Baka yun ang gusto niya. Habang abala ang lahat, itong si Pulbing ay araw-araw namang nakakahuli ng mga isda. At kung ano-ano sa maliit na atabay na yon. Kaya nagtataka ang mga magulang niya kung saan niya nakukuha ang mga isda. Iisa lamang ang sinasagot ni Pulding tuwing pinatanong siya. Sa atabay. Magmula noon ay madalas umuwi sa Pulding na may dalang sako at nilalagay sa kwarto niya. Aala ng mga magulang niya ay simpleng gamit lamang ito. Si Pulding nga pala ay panganay sa 7 magkakapatid. Ang sumunod kay Pulding ay si Carlos at ang naging asawa nito isa sa mga kapatid ko. Isang araw sa bukid, milapitan ko sa Pulding. Tinausap patungkol doon sa atabay na pinagkukunan niya ng mga isda. Harin sa kanya, wag na wag ko umanong ipagsabay na may kaibigan umana siya. Nang araw na yon, lang muli ko siyang makausap ay para bang may iba kay Pulding. Parang may sakit na siya. Parang may problema na siya sa pag-iisip. Hindi na siya kagaya noon na tahimik lang. Pero nung nakausap ko siya ay patawa-tawa mag-isa na parang bang may kausap siyang hindi namin nakikita. Sabi ko sa sarili ko naman, parang naengkanto at itong kaibigan ko Dahil sa tuluyan siyang naging malala na halos parang may sarili na siyang mundo. Pinadamot ito sa albularyo. At sabi ng albularyo ay may naging kasunduan si Pulding. Sa isang engkanto. Dahil sa ayaw maniwala ng mga magulang ni Pulding, pinagamot ito sa ospital. Wala pa rin nangyari nun. Hanggang sa isang araw, matinong nakausap ko si Pulbing doon sa tabing ilog.
Nakwento niya sa akin kung ano meron sa Atabay o Baluleon. Habang nagpapahinga umano siya sa gilid ng puno ng balepe, narinig niya ang isang tawa ng babae na parang naaaliw. Sinilid niya ito at doon ito sa Atabay na livigo. Dahil sa gulat ni Pulbing, lapasubsob siya sa batuhan na nabing sanhi para makagawa siya ng inay. Nilingon siya ng babae at numiti ito sa kanya. Pasensya na sa istorbo. Pasensya na talaga. Sumagot naman ng babae na, Veronica ang ipalalan mo sa akin. Naayon kay Pulbing, kalupang artista sa dengga. At ang makinis na balat ay kahala mo, parang labalos. Ladta ka man si Pulbing. Latuwa siya sa babae na sobrang ganda at pinanong siya nito kung ano ang ginagawa ni Pulbing sa pariguan niya. Sumagot naman ang kaibigan ko na laninisda siya para palapunan lang. Tumango lamang ang babae at tinanong sa Pulbing kung may nahuli na ba ito. Pero wala nga. Kaya nakatulog na namang ito kakahintay. Natawa umano ang babae sabay sabi kay Pulbing na meron umano sa Atabay. Manghuli umano siya doon. Pag-aari umano nila yun. Natalikod ba sa honest na Pulbing kasi parang niloloko naman siya ng babae. At akala niya ay panaginip ang lahat pero nagulat si Pulbing pagpining niya na may mga isda ng hawak ang babae. Binigyan niya ito kay Pulbing. Lagpasalamat si Pulbing at nagpaalam na. Darbad pa ng babae na yon. Kung gusto umano ni Pulbing na kumuha, ay huwag mahiyang humuli sa may Atabay at tawagin ang pangalan ni Veronica bago humuli. Tumango naman si Pulbing at umuwi na. Laging ganon ang nangyayari kay Pulbing araw-araw. Hanggang sa sabi ni Pulbing na inaalok siya ng kayamanan ng babae sa isang kasunduan. Tumira si Pulbing sa lugar nila. Inamin ni Pulbing na minsan na siya nakapunta sa lugar nila Veronica. At doon mismo sa Atabay na yan sila dumaan. Lagusan umano yun. Yung pinagkukunan niya ng isda. Sobrang ganda umano ng lugar nila Veronica. May malalaking gusali, kotse ang mga gamit na dinto. Pati damit nila, may gumto din. Dagdag pa ni Pulbing, sa lugar nila Veronica, ang babae ay masasabing nasa lahi ng mga reyna o prinsesa. May korola si Veronica at ang mga magulang niya samantalang yung iba ay wala naman umano. Dahil sa nagustuhan si Pulbing ng engkantada, ginawa ni Pulat para mapasa kanya ito. Ayon kay Pulbing, sinabi umano ni Veronica kahit kailan ay hindi maghihirap ang pamilya niyang may iwan. Dahil iiwanan niya ito ng kayamanan. Natanong ko si Pulbing kung nabigyan ba siya nito. Tumango ito at hindi na nagsalita pa. Siniko ko si Pulbing at pabirong sinabi na kung pwede ko bang maita kung ano ang nakuha niya doon. Tumayo si Pulbing at hinila niya ako papunta sa likurang bahagi ng bahay nila. Doon niya niyubing ang lahat ng binigay ni Veronica. Namangha ako sa nakita ko. Sako-sakong ginto, mga alahas, naroroon. Sinabi ni Pulbing na pagwala na siya, ay kunin ko umano yung isaw sako. Iiwan niya umano sa akin yon. Hindi ako nakakibo. Sinabi ko sa kanya na isaoli niya ang mga yon. Hindi ako si Pulbing. Sabi sa akin, ayaw na niya umano maghirap ang pamilya niya. Nasyalpan niya at nag-iisang pangarap niya noon. Yung mga kapito ng mahigpit. Tumango ako at sabi niya,
Bukas umano ng 3:00 ng hapon. Ayos na siya. 2:00 ng hapon kinabukasan, hinintay ko si Pulding sa ilog. Dumating ito. Nakaputing kamesa di chino na damit. Nakapantalon na itim at sapatos. Malungkot ito at hindi na nakikipag-usap sa akin. Simendan ko ito hanggang sa gilid ng puno ng balepe. Pinawag niya ang palalang Veronica. At sa ulang pagkakatawan, nakita ko ang babaeng sinasabi ni Pulding. Nakapingin lamang silang dalawa. Sinabi ko sa kaibigan ko na, Pulding, huwag mo akong kakalimutan. At kung may kailangan ako dito, dito kita tatawagin. Tumamo si Pulding at kumiti si Veronica. Inubad ni Veronica ang pulsera sa kwintas niya. Pinatong sa bato. Para umano sa akin yon. At bigla na lamang silang nawalang garawa. Kinuha ko mula ito at itinago ng mahabang panahon. Malaking misteryo ang pagkawala ni Pulding noong dekada 30. Napunta ako kina Pulding para sabihan ng mga magulang niya sa iniwan ni Pulding na nakabaon sa likuran ng bahay nila. Maayos naman itong napag-usapan at kinuha ko ang binigay ni Pulding na itinuro niya nung huling araw na nagkausap kami sa likod bahay nila. Dinala ko ito pa uwi pero hindi nagpadala. Hinuli ako ng mga nasa batas dahil sa pagnanakaw. Magnanakaw umano ako ng ari-arian nila. Wala naman akong ebidensya na maipakita sa kanila na ako ang iniwanan ni Pulding sa malayon. Kaya binanggu ako ng halos 5 taon. Habang nakabinanggu, si Mama at Papa ang laging nagpapadala sa akin ng sulat na sobrang yaman na di umano ng pamilya ni Pulding. Wala akong galit na nararamdaman sa kanila dahil alam ko ang totoo. Kahit na ang dating sa akin nun, gahaman sila o tinanaidor nila ako. Pagkalabas ko ay abad ako ng punta doon sa balete pero wala na ito dahil sa inanabday ko ng baha. Nakaupo ako sa harap sa ilog nun at tabulong kong sinabi ang lahat kay Pulding. Ano ang nangyari sa loob ng 5 taon. Pinakita ko rin na iningatan ng mga magulang ko ang pulsera sa kwintas ni Veronica. Ang pamilya nila Pulding noon, isa sa mayaman dito sa Dumaguete City. At ang isang apo ni Pulding ang nagmamay-ari ng isang shipping company dito sa amin. Ipinagpalit ni Pulding ang sarili para sa kayamanan. Natanong ko si Lolo Mati kung saan ang pulsera sa kwintas. Mumiti ito at pinakita sa leeg niya ang kwintas. Manghang-manha kami sa itsura ng kwintas na yan. At manghahawakan na sana ni Chay nang biglang napaso ang daliri niya. Ayon kay Lolo, hindi ito mananakaw sa leeg niya kahit natuturo pa siya kasi mapapaso ka talaga. At yung pulseras naman niya, nasa asawa ng si Lola Felicia Ofele. Nakita ko nito, kulay pula, parang lubid lang. Nakakamanghang istilo ng pulseras. Kuulan ko sala ito ng likrato pero umayaw si Lolo Mapi. Para daw sa matalik niyang kaibigan na minsan siyang nalako na wag ipakwento ang tungkol sa kasunduang yan. Alam mo sir, niyakap pa ni Lolo ang larawan nilang dalawa ni Pulding. At tumuliw ang luha niya. Pati kami, naiyak na rin. Nang biglang kumidlat ng tanghaling tapat at pirik ang araw. Napatunayan ko na may lagusan ang mundo nating sa kwento ni Lolo Mapi. Patungkol kay Lola Pulding.
Isa ito sa mga kakatlang nangyari sa akin ngayong taon lang mismo. Buwan ng Hunyo. Kakauwi lamang noon ng aking kasintahan na itago na lamang natin sa palanangan. Galing ibang bansa. Bilang isang OFW. Limang araw kami dito sa Caloocan na paglipas noon. Umuwi na kami sa lugar nila sa Cagayan Valley. Ilocana si Ann, na nakilala ko lamang din sa Facebook noong taong 2015. Pag-uwi namin, balak namin na isang buwan ng bakasyon namin din sa lugar nila. Actually, palagang punta ko na rin sa lugar na yung bilang respeto din sa mga magulang niya. Isang araw, nag-usap kami ng pinseng ang babae na itago na lamang natin sa palalan Imal. Si Imal ay dating nakipagsapalaran dito sa Manila kaya marunong itong magtagalog. Itong si Imal ay nagkwento sa akin na meron to nagpapakitang babaeng nakaputi doon mismo sa likod ng bahay miraan. Bakit kasi ay parang kubo-kubo at gawa lang sa makakapal na kawayan ang bahay miraan. Nung hindi pa siya nakakapal ibang bansa dahil laki din sa hirap tulad to. Ilang beses na umano silang pinakitaan ng white lady na ito. Lumulutang umano ito nang makita ni Imal banda sa likod bayan ni Raan. Sa sobrang takot umano nito, ay napatakbo ito at nagsisisigaw sa nervyos. Ganon din ang nangyari kay Ann at sa Pifinger. Noon ay may tindahan sila Ann sa mismong bahay nila na sari-sari store. Doon sila tumatambay kapag gabi habang nagkikwentuhan man. Doon to sing tulog si Ann sa bahay ng pita niya at hindi sa bahay nila. Isang gabi na pag-usapan ng pita niya at ni Ann na umuni na sa kanila. Ilang metro ginang lalakaring papunta doon sa bahay nila noon. Dan walang ano-ano o biglang may dumaan sa harap nila. Naanimoy mabilis na isang anino. Sa sobrang pagkagulat nila ay nagtanungan pa sila ng pita niya kung ano yung mabilis na dumaan na yon. Sa sobrang takot ng dalawa ay napatakbo na sila papauwi sa bahay nila noon ng tiya niya. Yung bunsong kapatid naman ng tiya niya na ito, ng palayan ay tinay. Binakitaan din ng white lady na yon. Isang gabi habang naglalakad ito pauwi, ay bigla siyang napatigil ng merong nagip ang dalawang mata niya. Na merong tila nakabigbi sa puno ng niyog. Isa itong babaeng nakaputi. Palugay-lugay na nakasabit sa puno ng niyog na iwan. Nang maipa niya kung sino ang nakabigti sa puno, napasigaw ito sa takot. Umiiyak na tumakbo papauwi sa bahay nila. Nadaplan naman ito ng mga magulang niya na takot na takot. At tinanong nila ito kung ano ang nangyari noon. Naikwento naman ito ni Tinay na humahangustan habang umiiyak. Binalikan ito ng mga magulang niya pero wala na silang nakita doon sa puno ng niyog. Natakot ako sa kwento sa akin ni Ima. Dari mismong sa likod bahay kami nag-usap ng umaga na yun. Naturo pa niya sakto sa akin ang tamang lokasyon kung saan nagpapakita ang white lady na ito habang nagsisibak ng panggatong. Sumapit ang gabi. Hindi ako nakatulog dahil napakatahimik ng lugar. At isa pa sa bumabagabag sa akin ay yung mismong likod bahay na aming pinutulugan. Sa itarawan pala pag kami natutulog, pagkatabi kami ni Ann. Sa sobrang pag-iisip ay nakatulog naman ako at sa kalagitnaan ng tulog ko lang. Malagimip ako na. Naglalakad ako sa likod ng bahay ng gabi na yon. At nagulat ako dahil may sumisitsit sa akin pero paglingon ko sa likuran ko, wala naman tao. Nagpatuloy ako maglakad hanggang sa luwitaw ang babaeng nakaputi sa harapan ko. Natakot ako ng sobra at sa sobrang pagkataranta, nadapa ako at napahidarnan. Pagharap ko ay naroroon na ang white lady, Sir Seth.
Namumutla mo nito. Napakapanik ng itsura. Dilat na dilat ang mga mata na nagdudugo nun. Bigla niya akong dinikitan ng malapitan. Dun na ako napasigaw sa takot. Napapangon ako bigla ng madaling araw na yon. Hinihingal ako habang sapuko ang dibdib ko. Sabay baling ng tingin ko sa bandang paan ko kung nasaan ang likuran ng bahay. Nagulat si Ann at tinanong ako kung bakit daw ako sumisigaw nun. Sinabi ko naman sa kanyang nangyari at ayon sa kanya ay baka nananaginip lamang umano ako. Umuo naman ako. Alam kong paraginip lang yon. Hindi ko na sinabi sa kanya na nagkwento sa akin si Imang tungkol sa White Lady na alam din naman ni Ann na meron pero ayaw na lamang daw ako matakot nun. Kinabukasan, nagtanong yung tatay ni Ann kung ano daw ang nangyari nung madaling araw. Narinig niya kasi akong sumisigaw. Sinabi ko na lamang na nananaginip lamang ako at baka dala na rin ng sobrang stress at pagod sa maghapong pag-aayos ng gamit na dala namin. Hindi na naulit yung pangyayari na yon at inaasahan kong mangyayari ulit sa akin yung kinagabihan pero sa awa ng Panginoon. Hanggang sa makabalik kami dito sa Caloocan ay hindi ko na napanaginipan pa ito. Ito naman ay nangyari sa amin ng bayaw ko, pangatlong kapatid ni Ann. Isang umaga ng taong 2018, unang uwi namin yung Sir Seth. Nangasim kaming tatlo habang nag-uusap kaya napag-isipan namin kumuha ng mangga sa tawid kalsada na merong abandonadong bahay na halos nangingitim na sa luma nun. May patusok na alambre din ito at halatang nilagyan ng harang para hindi pasukin ng kahit sino. Hindi ko alam kung nasunog ba o sadyang nangitim dala ng init at ulan. O baka sa tagal na din ng panahon. Sabi ni Ann sa akin, nung maliit pa sila ay doon daw sila nakatira sa abandonadong bahay na yon. At yun naman, umakyat sa puno ang bayaw kong itago na lamang natin sa pangalang Pukol. Siya ang umakyat dahil medyo payat ito. Sanay umakyat sa puno ng mangga. Habang kumukuha si Pukol ng mangga, ay hinuhulog niya malapit sa amin at kami ang kumukuha nun. Pero yung mga nahuhulog sa loob na ng lupa ng abandonadong bahay ay hindi na rin namin kinukuha. Habang kumukuha itong si Pukol ng mga mangga, ay kumakain na rin ito sa taas ng puno nun. Meron pang nalalaglag mismo sa lupain ng abandonadong bahay. Nung natapos ay umuwi na kami at masayang pinagsaluhan ang mga mangga na nakuha namin. Kinabukasan paggising namin ay namamaga sa pantal ang kaliwang braso ko na parang lumobo. At yung labi ko ay tinubuan ng bukol nun. Yung bayaw ko namang si Pukol, tinubuan ng malaking bukol sa singit. Nagtataka yung mga magulang nilaan kung bakit namaga ang braso at labi ko nun. At paika-ika namang naglalakad si Pukol. Nakwento namin na nanguha lang naman kami ng mangga sa abandonadong bahay na yon. At doon, napagalitan kami. Baka umano hindi kami nagtabi-tabi o nagpaalam na kukuha kami. Kaya umano ito may harang na tusok-tusok na alambre ay para maiwasan ng mga batang pasaway na pupunta-punta doon. Dahil may nakatira o nakabantay sa abandonadong bahay. Maghapong hindi nawala ang pamamaga ng braso at nguso ko. Ganon din ang dinadamdam ni Pukol. Kinabukasan ay nag-alay ng alak at isang buong manok ang mga magulang ng kasintahan ko sa harap ng abandonadong bahay. Nagpadasal para humingi ng paumanhin sa nagawa namin noon. Hindi ko naman alam na mangyayari sa amin yan dahil hindi ko pa naman nararanasan. Yung naranasan ko na, nagpirmi na lamang ako sa bahay. Makalipas ang isang araw ay napansin kong nawawala na ang pamamaga ng braso at muso ko. Kay Pukol naman ay isang araw pa ang binilang bago lumiit ang bukol niya sa singit nun. Kaya daw pala kami pinarusahan
Nakatama si Pukol ng maliit na lamang lupa. Tinamaan ito ng mangga na nahulog at tumama ito sa mismong ulo ng lamang lupang yon. Nagalit umano ang magulang nito sa amin at binigyan kaagad kami ng ganong karamdaman. Sabi mismo ng albularyo na pinuntahan ng magulang ni Anyon, mabuti na lamang umano at ganun lang ang ginawa sa amin dahil pwedeng mas lumala ang sasapitin namin kung hindi namin kaagad na agapan. At kahit papano'y mabait ang lamang lupa at nadaan pa sa pag-aalay ng alak at manok. Mula noon, hindi na kami pumunta doon, Sirsa. Pero itong taon lang ay binalikan namin yung abandonadong bahay na ito. Wala na ito doon. Nabagyo umano, nasira. Wala na rin yung harang na nakapalibot sa lugar na yon. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Alex. Nais kong ibahagi sa inyo ang kwentong naranasan namin ng mga kaibigan ko noong taong 2010. Second year high school ako noon, sa Albay, Bicol. Ang lugar namin ay bundok na puwito at sa malayo-layong karatig nito ay may isang bantog na aswang na pinangalanang Lola Inga. Dekada 90, ilang beses na itong naging matunog bilang aswang sa kadahilan ng marami ang nakasaksi sa mga nakakatakot itong pinaggagawa sa mga karatig lugar. Hanggang sa isang beses ay hindi namin inaasahan na isa kami sa mga makakaranas ng kanyang pananakot. Sa mga magtatanong, taong 2010, siguro ay nasa 80 taong gulang na ito. So ayun na nga. May festahan sa lugar namin na sakop na lang Sorsogon, na kung lalakarin ay nasa mahigit 3 oras din. 5 kaming magkakasama. Puro kami lalaki. Halos lahat naman kami nakapunta na sa lugar na to kaya kabisado na namin ang daan. Nag-ipon-ipon kaming 5 ng mga bandang 5:00 na ng hapon para simulan ang aming paglalakad. Masaya kaming nag-uusap-usap sa daan. Maingay pa habang binabagtas ang mabundok at may kasukalan na daan na yon. Nasa 2 oras na kaming naglalakad. Isang baryo na lamang ay mararating na namin ang lugar ng may fiesta. At sakto naman na natapat kami sa lugar kung saan sa kabilang bundok ay nakatira itong sinasabi nilang aswang. At sa bundok o burol na ito ay may mga nakalibing na mga patay. Doon sila imilibing sa kadahilan ng ang lugar na ito ay malayo na sa mga bayan-bayan. Kumbaga, hindi ka nagagastos kung may mga patay doon na malapit, diba? 7:00 na ng gabi noon. Habang naglalakad kami ay may mga paghuni ng mga kung ano-anong tunog sa paligid. At sa puntong ito ay may humuni sa bandang unahan ng aming lalakaran. Tunog kikik yon. Kikik kung tawagin sa amin ito. Nagbiro pang isa sa amin na, "Sama ka sa amin, Kikik. Magka-fiesta tayo." Sabay tawanan nila. Nang walang ano-ano, mga ilang minuto ang lumipas. Nagulat at nagtaka ako gawa ng ako'y nasa hulihan nun. Huminto sila ng sabay-sabay at tumabi ng bahagya sa daan. Paano ba naman? Nakasalubong namin si Lola Inga. Pulat na gulat sila dahil naglalakad ito ng mag-isa. Wala itong kailaw-ilaw nun. Sino ba naman ang matandang nasa ganong edad na maglakad ng malang ilaw sa kalaliman at kadiliman ng gabi, diba? Matatarik pa ang daanan. Ang sabi nito, "Bakit kayo humihinto? Tuloy lang kayo mga iho. Saan ba kayo pupunta?" Sumagot naman kami ng makikifiesta ng pula. Nang matapat na ako sa matanda, nagmano ako rito at inabot naman ito agad ang kanyang kamay. Nakangisi pa ito.
Ang totoo, Sir Seth, ako lamang ang nakakakilala sa matanda nito. At ang mga kasama ko ay naririnig lamang nila ang tungkol dito pero hindi nila kilala sa mukha nun. Nang makalagpas sa matanda at tuloy na kami sa paglalakad, napahimik ang lahat. Alam kong may pagtataka pa rin sa kanila sa kung paano at kung bakit meron ganung matandang naglalakad ng ganung oras. Nang walang ano-ano, humuli ulit ang kikik at may kasama na ito butbot. Sa isip-isip ko, wag naman Lola Inga. At sa patuloy naming paglalakad ay nakarinig kami ng parang humagsak sa masukal na bahagyal animoy malaking ibon na nalablab sa lupalon. Maya-maya pa, nakarinig na namin kami ng kakaibang huni ng ibon na pira sinusundan kami. At kasabay na rito, ang umaalinasaw na amoy na parang dumi ng manok na may nabubulok na patay na kung anong hayop na. Sa loob-loob ko, ito na habang sinasabi ko eh. Silabihan ko sila na diretso lamang. Gawa ng nagbubulungan pa ito sa kung anong naaamoy nila na. Wala kasing kahit isang bahay sa bahagi ng daanan nito kaya paano malangamoy ng dumi ng manok dito, diba? At pitala, binabagtas na namin ng madamo at talaliman ng miyugan at mga kahoy-kahoy na biglang humangin ng pagkalakas-lakas at parang hinahawi ng malakas na hangin ang isang dako ng damuhan at maahoy na partilon. Magtataka ka kasi, kita mo talaga na sa isang bahagi ng may hangin eh. Alis lahat naman kami may flashlight. At sa nakakatakot na sandaling yan, paikot-ikot na sa amin ang kinog ng titik na palipat-lipat ng pwesto. Hindi nakapagpigil ang mga kasama ko at pagsimula lang tumakbo ang isa. Hanggang sa lahat na kami ay tumakbo doon. May gustong mauna. Meron naman ayaw magpauna. Lapakotin ako para sa mga kasama ko gawa na nabaho na kami sa bahaging mabato at may matarik na bangyan na diretsyo sa isang palon. Dito ko na sila pinakalba kahit may naririnig pa rin kaming paghuni ng kikik. Sabi ko wala na yon. Nananakot lamang yan. At sa puntong ito, hindi ko alam kung bakit natatawa ko na may halong takot. Paano ba naman? Natatawa ako sa itsura ng iba kong kasama habang tumatakbo at sa mga suot na mga ito na ang iba sa kanila ay marami na putik sa katawan at kung ano-anong nakadikit sa mga damit nito. Maigi na lamang at ang mga pambihis namin sa sayawan na damit ay nakabag at hindi nabasa. Tumuloy na kami sa paglalakad at dito na nabuo sa mga isipan namin na baka si Lola Inga yun. At pinapakot lamang ko na igawa ng urugalan naman ang ginagawa nito. Minsan kahit bantog ito bilang aswang, ay hindi ito nabalitaan na may nabiktima o kinainggaman loob. Yung people puro pa nalakot lang. Si Lola Inga man yun o hindi, Sir Seth. Nais ko lang ipaabot sa mga listener na ay nakaengkwentro kayo na modo nito si question. Wag na wag tayong tatakbo o magpapanik ng sobra. Magdasal at lakasan ng loob. Itong kwentong ipinadala ko ay nabuo sa pinagsalin-salin ng mga kwento na mura kadabita sa amin na maaaring konektado sa isa't isa. Maaaring hindi naman ito nakakatakot para sa iba pero sa alin mo nakaralas,
Isa ito sa talagang nagpatindig ng balahibo namin. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Mark. 21 taong gulang. Taga San Fernando, La Union. Dito sa lugar namin na hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar o barangay. May mga naikwento mga kapitbahay namin. Lalo na noong kabataan ko tungkol sa mga karanasan nilang hindi nila malilimutan. Umpisa natin sa kwento ng aking ninong na itago na lamang natin sa pangalang Ninong Kenny. Naikwento niya sa akin nung bata-bata pa ako. Ang dingding ng bahay ni Ninong ay yari sa sawali. Kaya may mga maliliit itong butas. Kaya't masisilip mo ang labas ng bahay. Isang madaling araw ay medyo maalinsangan umano nun. Pero bigla siyang nakaramdam ng para bang may malamig na hangin. Yung lamig ay hindi normal na lamig at nakaramdam siya ng parang merong nakamasid sa kanya. Dahilan kaya't nagpalinga-linga siya sa bawat sulok ng bahay nila. Hanggang dahil hindi siya komportable at hindi mapakali nang naisipan niyang sumilip sa isa sa mga butas ng sawali noon. Bagay na pinagsisihan niya ng husto. Halos nanigas ang buong katawan at nagtaasan ang lahat ng balahibo niya sa katawan sa nakita niya. Tumambad sa kanya ang isang babaeng nakalutang sa ere na tila sumisidip sa kanya sa mismong butas na sinisilipan niya noon. Madagdag ko lamang na kaya niya nabanggit na nakalutang yon. Dahil kahit isang palapag lamang ang bahay nila, may kataasan ito. At ang mas napatindig pa sa mga balahibo niya ay ang itsura ng babaeng nakaputi dahil wala itong muka. Blanko ang noo hanggang baba nito. Putlang-putla din ang kutis. Walang nagawa ang ninong kundi pumikit at mariin na dasal na lamang hanggang sa pagmulat niya ng mga mata niya na wala na ang babaeng yon. Abang kinikwento niya ito noon, naalala niya ang kwento ng kanyang dating asawa na nakatira din noon sa bahay nila. Sabi niya, isang madaling araw din daw noon ng mga bandang 4:00. Lumabas umano ng bahay ang kanyang asawa para magkapi lamang sa tapat ng kanilang bahay noon. Dito sa lugar namin, merong bukid na hindi naman ganun kalaki. At sa bandang likuran po ng mga bahay ay meron ding ilog. Doon tumambay yung dating asawa ni Ninong, malapit sa bukid na yon. Habang nagkakapito at nagmumuni-muni ay meron siyang napansin sa hindi gaanong kalayuan. Nung una, hindi niya ito gaanong maaninag dahil hindi pa sumisitat ang araw pero kita umano niyang kulay puti itong tela na parang hinahangin. Ang akala niya ay kumot o kortinang naiwan ng kapitbahay namin sa kanilang sampayan. Nagtataka siya dahil wala namang hangin nun. Pero tila ba hinahanginan ito ng malakas? Ilang saglit pa, yung inakala niyang kumot o kortina ay dahan-dahang hinangin papunta sa gitnang bahagi ng bukid. Pinagmasdan niya ito at nanayo na lamang ang mga balahibo niya na yung inakala niyang kortina lang ay mahabang bestida pala na kulay puti. At ang may suot nito ay isang babaeng mahaba ang buhok at ang nakakatakot pa, nakalutang lamang ito sa ere. Dahilan kaya napatakbo na lamang sa loob ng bahay nila ang dating asawa ng ninong ko. Fast forward taong 2016. Binata na ako noon nung unang beses ako makaranas ng katatakutan. Buhay pa noon ng lola ko na siyang nag-aalaga sa bunso kong kapatid na ilang buwan pa lamang.
Maagang umalis ang ina namin dahil kailangan niyo magtrabaho. Oras to na mga 5 ng umaga. Medyo navyuliwanag na ng konti pero hindi pa nagpapakita ang araw. Sabado nun kaya walang pasok. Nagpaalam ako sa lola ko na magdujagin lamang ako at tumango naman ito. Hindi pa ako nakakarayo sa bahay. Ay may naaninag ako sa hindi kalayuan. Malapit ito sa bukid sa kabi ng isang puno ng mangga. Hindi ako maaaring magtamalinon. Babaeng nakaputi. Hindi ko makita ang itsura dahil natatakpan ng mahabang buhok ang kanyang mukha. Noong inakala kong isa lamang yun sa mga kapitbahay namin pero napansin kong hindi ko nakikita ang mga paayar. Nakalapat sa lupa. Hindi ko kita ang kanyang mismong paa dahil sa haba ng kanyang bestida. Nakalutang yamang ito na hindi naman pataasan. At sa takot ko, tumakbo ako pabalik ng bahay na tila hingal na hinal dahil sa takot na. Nagtaka naman ang lola ko dahil sa bilis kong tumakbo. Kinuwento ko sa kanya ang nakita ko at pinawanan lamang niya ako lang. Binirong baka umano tinatamad lamang ako. Pero sumunod na araw, Sir Seth, nilagnat ako na tumagal ng ilang araw. Tumatak pa na rin sa isipan ko yun. May mga iba pang nakakita sa babaeng nakaputi pero natigil din ang kanyang mga pagpapakita sa hindi namin malamang dahilan. Hindi din namin alam kung sino siya at kung bakit siya nagpapakita nun. Nasa 14 na taong gulang ako noon na mangyari po sa amin ng lolo ko. Isang hapon habang naglalaro ako sa dagat. Dumating si lolo at niyaya niya akong sumamang mangisda. Dahil close naman kami ng lolo ko ay sumama ako. Alas 7 ng gabi nang umalis kami sa Dalampasigan. Pumunta kami ng gitna sa dagat. Doon kami nag-hintay sa mga huli naming isda. Habang nakaupo kami sa bangka, ay meron kaming naamoy at meron kaming narinig na lolo ko. Dahil sa dagat kami ay nakapagtataaduhan ng wala namang ibang tao doon. Hanggang sa hindi kalayuan ay meron kaming napalaw na parang payong sa bandang ipas. Dahil bata ako noon ay halos maihi ako sa takot. Habang ang lolo ko naman ay tumatawa pa. At silabi nito sa nilalaw na, "Oh, kumag-aala ka na naman. Tawi pa rin gusto mo ah." Nabisip si lolo na bumalik na lamang kami sa Dalampasigan noon. Doon ay isa namang kalabaw ang aming nakita. Isang nakapagtataan sobrang laking kalabaw. Mabagsik ang mata. At tila gusto kaming sagurin ng aking lolo noon. Ang ginawa ni lolo ay itinago niya ako sa bandang Lipuranga. Inilabas niya ang itak at buntot padi. Ninumura niya ito habang winakasiwas niya ang itak at buntot pagi mayon. Maliwanag ang buwan noong gabi mayon. Nang sumaklob ang ulap sa buwan, ay biglang naglaho ang kalabaw at isang lalaking matangkad. Ang bigla na lamang nagpakipan na kaupunan. Magwikay pa na rin. Malaki na pala yung apo mo. Na ang boses ay pila ng gagaling sa ilalim ng lupa. Sumagot naman ang lolo ko na, "Oo, malaki na. Magkailangan ka ba?" Habang sinasagot siya ni lolo ay naghahayos ko ng bangka namin. Noong mga oras na yun ay naihina ako sa salawal ko. Yung taong umupo na yun, Sir Seth. Lagpas ang tuhod niya sa ulo niya. Ganon siya umupo na.
At nang bigla na namang yumiwanad ang buwan, kitang-kita ko ang mukha nito na halos mamatay ako sa kakasigaw. Pulang-pula ang mga mata niya. Nakangisi sa amin at mahaba ang tenga nito. Doon nagmura si Lolo. Sinigawan niya ito na subukan mo lumapit sa amin. Davim kampante naman ako gawa ng may kaalaman din si Lolo panlaban sa mga yan. Kaya alam kong ligtas ako. Pero kahit kailan na hindi pa rin mawala ang takot ko nun. Ewan ko kung maniniwala kayo sa akin pero kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagpapalit ng anyo nito. Laging isa na naman itong tila payong na naalutan sa anin nun. Bigla itong lumusob kay Lolo pero matapang siyang hinarap ni Lolo. Parang nagpambuno sila ni Lolo nun. Pero sa swerte ay nakada siya ni Lolo. Halos mabingi ako sa umul na naririnig ko noon nung tinamaan ito ni Lolo ng kanyang itak. Hanggang sa walang ano-ano, isang ilaw ang biglang tumambad sa amin noon. Duguan si Lolo. Iyak ako ng iyak sa takot. Like tumurong sa amin para makauwi sa bahay. At nang nakarating kami ay pinanong ako ng nanay ko o ano ang nangyari noon. Sinabi ko naman ko ano. Tinanong ako ng nanay ko kung sino o anong itsura nung nakalaban ni Lolo. At ayon naman kay Lolo, Duel umano ang palala nun. Inabukasan ay pumunta kami sa bahay ng Noel Leito. Sa hindi inaasahan, sa bahay nila ito, may sakit umano ayon sa asawa niya. Pero hindi nagpapigil na pumasok si Lolo. At gamin na lang ang gulap namin nang makita namin itong nakahiga. Padtad ng paga. At halos naghihinalo na. Tayanat pa siya ang mga taon kasama namin. Sinunog ang bahay nila. Habang walang madawa ang asawa nitong nakapipig lamang sa bahay na nag-apoy nun. Nagtaka kami kung bakit parang walang pakialam ang asawa niya sa nangyayari ngayon. Andun sa mawala ng nilalawa. Hindi para din namin makakalimutan ang pangyayaring yon na nangyari noong taon 1962 sa lugar ng Salvern, Leyte. Tawagin niya na lamang po ako sa pangalan Senya. Isa akong masugib na listener niya. Actually, nahawaan lamang parada ako ng mister ko. Mahilig po kasi sa kwentong horror sinister simula pa ng bata ito. At hindi pa kami magkakilala. Noong muna, hindi ako mahilig sa ganito. Bago pa man mauso-uso yung mga YouTube o mga podcast na yan. Pero nagbago po ang lahat, Sir Seth. Nung nagsimula na kaming magplanong magbukod ng mister ko. Itaklaro ko lamang po na nagpaplano pa lamang. Kaya ko po kasi yun. Early 2000 nang magkakilala kami ng mister ko. Natawagin na lamang nating Amir. Meron siyang layo, Sir Seth, pero lumaki siyang Pinoy. Do may parte ng buhay niya na namuhay siya sa ibang bansa, ay tubong tada sa amin naman ang mga magulang nito. Parehas kaming galing sa maranyang pamilya. Isang kilalang engineer ang tatay ko sa probinsya namin. May kasyante naman ang nanay namin. May 4 ako kapatid. Bale ako ang pangalawa sa magkakapatid. Tapos na ako noon sa kursong arkipekto. At dahil sa babi ko ay nasabak agad ako sa mga trabaho at hindi ka nauna ay nagkakilala na kami nito ni Amir. Nalinsang magbakasyon sa Sarin noon. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagkapanagayan kami ng loob. Naging kami. At nakalipas pa ang mahigit 1 taon ay maging engaged na po kami. Unang problema sa pinansyal at panpalado mo nakakatawa ng mga panahon mayon ay nung nagpaplano na kaming magbuod. Which is maghalap ng lot pinagagawa ng bahay. Parehas kami ng gusto.
Medyo malayo sa may bayan. Parehas kaming maraming ipon nun. May sasakyan na rin siya noong mga panahon na yon. Kaya hindi problema sa amin ang paror na parito. Hamdabi ko naman, kahit na may negosyo sila sa bayan, ay manapili pa rin doon sa pinadandan yung bahay namin na namanan na pa sa lono ko. Which is medyo may kaloob-looban bilang isang baryo noon. Hanggang sa mapadpad at makahanap kami ng isang perpektong lote. Hindi pa kalayuan sa lugar namin sa dati naming bahay. Kumbaga, sa kanagitnaan ito ng bahay ng mga magulang ko at ng bayan. Sikat itong lugar na ito dahil sa meron itong partikular na area o anyong tubig na talaga ngayon ay dinadayo ng mga turista. Pero dati, pinalanganadaan lamang ito ng mga lokal noon. Sabali ay hinalapuno. Maganda itong lugar na ito. Ulipin ko. Sobrang pagkapingin ko. Nasabi ko talaga na ito na to. Ang yupay na ito ay katapat lamang din ng pinakakalsadang daanan ng mga pumaparoon na parito sa may bayan. 200 square meters ang lupain. Meron itong munting kalsada o right of way papasok sa lupa na iyon. Nasa 100 metro din yung right of way na ito. Sa dilib ito ay kapunuan na hindi na po naming pagmamayari. Mga 100 metro din ang lapad kabilaan at sa kabilaan pinon ay may kanya-kanya na ring komunidad. Hindi man masasabing puro simentado lahat ay may mga nablalakiyang balakubo din. Mga shortcut, mga daang kalsada, kung saan papunta. Medyo malayo-layo ang palengke at simbahan pero pwedeng lakarin. Basta binon, doon namin pinano. Sa tulong ng aking ama at syempre sa pagpaplano ko. Ang plano ay uunahin namin ang pagtatabi ng pera para sa kasan at saka na namin sisimulan ng proyekto. Habang nag-iipon na binibisipan namin ang lupang ito. May mga pagkakataon na si Amir ang pupunta doon ng mas abala o sa mga projects ko noon. Na minsan magpunta kami ni Amir ulit doon. Takang-taka ako. Dahil pinablagyan niya ako ng luya. Tapos may malaking supot na may lamang asin tapos bawang pa na nilagay niya sa tinatawag naming puyo. Pumalip na penang parang bag. Pinanong ko siya kung para saan yon. Yun pala, Sir Seth. Nakichismis ng mister ko sa ibang anapit bahay doon. Bukod pa na sa para tingnan, sukapin at i-check ang lupa na nabili. Laki halubilo na rin siya sa mga taonan. Marami na siyang kakilala, maski sa palengke. At yung iba pang nga daw ay halos kaibigan na niya. Ito ang huling Sir Seth, nung huling punta niya ay napatambay umuna siya sa tingdahan na malapit doon sa lupa namin. Hindi po ako kasama doon. At noong araw nga na yon, ay maimip-imip ang usap-usapan tungkol sa isang babae. Matandang babae ng kanalang o pangalanan na lamang nating aling Fatima. Dahil sa mailay at walang tigil ang boses ng pindera ng pindahan, nakikinig lamang daw si Amir noon. Kasama noon yung mga tumador na maaga pang umiinom doon sa pindahan na yun. Subali ganito po ang kwento. Itong si Aling Fatima ay kilalang aswang sa lugar nila o lugar namin. Sa lahat ng mga abayan doon sa kaliwang parte mula sa lupa namin. Ang bahay niya ang tinaka nasa likuran. Tago sa mga kawayanan at salinaan. Hindi niya pag-aari ang lupain kinapipilikan ng mga nasabi kong pananim pero ang kapirasong loe lamang ang meron siya doon sa likod na yun. Matadal-tadal na rin umano nitong si Aling Fatima doon at namana niya ang bahay na ito sa kanyang mga magulang. Magandang bahay, malawak, konpig semento. Kalahating simentado mula sa lupa, danggaba ng bintana nun. At ang pataas ay malawak na bintana na puro karina at ang gubawan ng mamayero. Nung araw na napag-usapan nila si Aling Fatima, way nangyari pala noong nakaraan. Bagamat kilalang aswang ang matanda,
Makikihalubilo pa rin ito sa mga paunan. At gawa nga ng mapera ito sa paraang walang nakakaalam ay inuutangan ito ng mga padaron. Siyempre kapag utang na, minsan bilay ang bayad at medyo mabuno pa maningil pero mahaba naman umano ang pasensya ni Aling Fatima. Dahil may interest din naman siya doon. Hingalan talaga, lapuno na umano siya noob na karaan. Merong umuutang sa kanya noon. Paulit-ulit na umuutang, pero bihira magbayad. Kaya lalong nababaon sa interes. Isang beses daw itong sinisingin ni Aling Fatima pero wala pa rin. Napagsabihan pa may itong babae na ito na magbayad na kasi mabait naman ang Ale. Kesa humantong pa sa barangayan, di ba? Pero nagkasagutan daw sila lang matanda ng minsang maninirito sa kanya. Mais naman na sagutan na simpleng paasan lamang ng boses ayon sa mga nandoon. Yung manangalam ito ng yung mister ng babae na lasing noong panahong yon ay sumubod dun no hapon na yon sa bahay ng matanda. Pinagsisigawan itong aswang ang matanda at hindi lang yon. Harap-harapan na pinapunan ng asin at mga binikbik na bawang si Aling Fatima. Ayon sa mga sumunod sa lalaki, maluha-luha ang mga mata at maningimig pa umano ang bibig ng Ale matapos itong masabuyan ng lalaki noon. At matapos nga daw magsalita ng lalaki, sabi ni Aling Fatima, hindi mo ako madadaan sa paasilasin mo o pabawang-bawang mo na yan. Napakataparwa. Tapos ay naawat naman daw ang lalaki at napalis na sa bahay. Pero paulit-ulit pa rin umano na pinatawag niya si Aling Fatima na aswang. Isang salap tumanaw sa lugar namin. Ang buong akala nila, ayos na, nawala ng issue. Pero isang partikular na hapon na noon. Isang hapon bago yung pagpunta ni Amber God sa lugar na yon. May nangyari sa asawa ng lalaki na naghamon kay Aling Fatima. Ayon sa mga narinig ng chismos o mister, pila ba sinakto pa talaga umanong nag-iisang lalaki noon. Nag-away umuna sila ng misis na noong gabing yon. At dahil sa naghanapiko ng kanasingan, ay dumako ito sa niyugan na pag-aari ng isa nilang kamag-anak at nanhingi ipa ng tuba o lambanog. Pasado alas 6 naman na yon ng gabi. At orasin nga ng pag-aaway na mag-asawa ay ang ulam nila. Pinayagan naman daw ito ng kamag-anak kaya naman nagtungo na ito sa daan papasok sa nasabing niyugan. Badino ko lamang sir na hindi pa nakainom noong mga panahon na yon itong lalaking nakaanipan ni Aling Fatima. Habang naganda na po siyang umakyat doon. Nakakaramdam na siya na para bang may kasama siya doon sa niyugan kahit na wala namang kung ano hayop o tao noon. Alakala nga niya ay sinusundan siya ng kaanak niya. At pinawag niya pa ito pero sa lawak ng niyugan na yon. Wala siyang nakikita. Bumalik tong na ito para lamang tawagin at isama sana ang aso ng kaanak nila nito. Pero pagkapasok na daw sa niyugan ay hindi na ito sumusunod. Kahit anong pilit ay umaangil ito at hindi na pinutuloy ang paglalakad niya. Ang nakapagtataka kasi, dati na malay sumasama ito at paminsan-minsan ay mag-isa pa nga ito umiikot ron. Pero dipingap sa walang bahala na naman ito ng lalaki gawa ng palalin na rin ang gabi noon. Nagpilip na merito balam ipa. Tali at nagayin ng tuba tapos siya inawan. Sa kanagipnaan ng pag-akit niya sa niyog, meron na siyang naririmig na sitsit noon. Lapila bala sa gilid lamang na upeyan niya. Ang podsitsit may ito. Ito ang kauna-unahang naramdaman niya yun. Pero hindi naman bago sa kanya ang umakyat ng niyog sa babi. Nagmura siya na kung sino man daw ang panulay o masamang elemental ay yun. Wag ba yun? Gawa nga ng masama ang timpla ng gabi nga at baka patulan niya pa ito.
Bala ng tapang naabot niya ang oktokosan na isasalin ang naipong lambanog sa taas. Noong kinuha niya din sa sahuran, meron na namang sumitsit sa kanya na kung ano. Pero pag lumilingon siya, wala nam. Wala siyang nakikitang kung sino o kung anagan. Biko, imbis na magtapang-tapangan pa ay bali-bali na nilipat yung tuba sa may lagayan nito. Nasa pwesto na siya na nakatuwad noon para papiasan pa ng konti ang duli ng pagbabalikan niya lang sa uran para sa mga susunod pang tulo ng Lambanog. Nang napapigil siya. Paano ba naman? Sa mismong harapan niya, sa isa sa mga matandang sanga ng puno ng niyog na yun, ay meron siyang naaninab na isang pares ng mga pa, kulubot, nagpuputik at nanlalagkip umano ang mga paa na ilan. At ang hindi niya maintindihan ay ang sangsang ng amoy na para siyang nasa tugban, putikan na pinaliguan ng alabawa. Sa taot niya, nabitawan niya ang plastik na lagayan na isasabik na sana sa tangkay ng kuruan ng tuba. At panginginig ng inianglat ang uno niya. Pero sa hindi naman mabilim na gabi ay tanging anino lamang ang nakikipa niya doon. Mula tuhod pababa lamang ang malinaw noon. Nang akmanan niya itong tutukan ng ilawan at bunutan ng kutsilyo. Kulang-kulang isang segundo nga nang nahagip ang mukha ng binala. Naayon sa kanya. Tao na kumpingnan pero parang may mani. Tapos ay para umano itong nahunog o bumipraw sa pagkakaapak sa sanga at nawala na. Sa takot ng lalaki ay badli-dagli itong buwaba. Talabila lahat. At ang huwag akala nga tapos na ang pagpapakita na yun. Hindi po pala. Dahil pagkayakap niya sa puno ng niyog para pumadaos-dos palaba. Alam mo sir, bigla na lamang umano may kumapit sa mga braso niya. Pumulupot na mga kamay. Mainip-init na madulas na mga braso pero malakas pa rin ang kapit noon. Pagkatingin niya sa mismong harapan niya, sa kabilang parte lamang ng puno ng niyog na yon, ay meron ding nakayakap na hindi man ulo hanggang paa ang nakitang kabuuan ng lalaki sa nilang na yan. Kitang-kita naman ito ang kulubot at hubot-hubadyang pagkatao. Parang walis tambong mga buhok na nakatayunan. Lakangang nakatipid sa kanya. Dumudugo sa pula ang mga mata. At ang lagpadesisyon sa lalaki na iwas-iwas ang mga kamay at hindi na imalintana ang galos, makapadaostos lamang ng tuluyan doon. Ay nakayakap ang nilalam na ito sa may mismong puno at kumaapit sa mga braso niya. Nang nakabaliktad. Paika-ika umanong tumakbo ang lalaki pagkababa niya. Napapo ng lambanog niya. Hindi niya na alam saan napunta yung patalim niya. Basta tumatakbo lamang siya. At ang malala sir ay kapag napapalingon siya, ay nakikita niyang nakatayo ang kawanis ni Aling Fatima. Bilang metro lamang ang layo sa kanya noon. Labila ba sinusundan o nasusundan siya kahit na nakatayo lamang ito at hindi humahakbang. Sa madaling salita, lumuluta. Ang malala pa noon, nung susugurin na sana ng lalaki si Aling Fatima sa bahay nila kinabukasan, siya pa yung pinabaranay ng matanda. Ni hindi din ito kinampihan ng miss niya. Dahil paninirang puli daw ito dahil wala namang ebidensya yung lalaki yan. Baka lamang umano ginawa nito rason si Aling Fatima sa pagiging elot niya. Lunggabi na yun. Labaka namang daw ng hulob ito sa niyog na yun. Pero marami dilang naniniwala
Madanpi pa ng matanda dahil sa pagwawa ng hiya ni lalaking ito sa kanya. Noong mga panahon din na naikwento ni Ameripa sa akin ay sinabi ng mga tao sa tindahan na umalis nga daw yung lalaki sa lugar. Umuwi pa ng dalian sa kanila sa kabilang bayan noon. Noong mga panahon na yon, para sa aking taladay, mas pinapanigan ko yung pang-aapi kay Aling Fatima. Awang-awa ako sa matanda. At sabi ko nga kay Amire, wag na wag basta-basta maniniwala sa mga ganon. Miss Banyal Ale, kahit hindi man niya sabihin, sa dami ba naman ng asin, bawang at luya na belaneno, wabisipa kami. At habang ikinikwento yan sa akin ay napawan na lamang si Amir at sabi siyempre, gusto niya lamang talaga makasigurado nun. Kaya swangwanuhin biyang Aling Fatima. Baka mamaya giba, may iba pang mga tao doon na nagpapanggap na paunaw. Hindi naman ito yung pinatawag na argumyan po palaga. May paniniwala din naman ako na paliwas sa paniniwala ng Mr. ko. Lalo yung mga ritual sa pagpapatay ng bahay. Mga ganon. Pero ginagalan naman namin ng paniniwala pati ang gawain o ritual ng isa't isa. Ginagawa na lamang naming biro kumbaga. Silabihan ko din siya noon na wala namang problemang makipagkaibigan pero mag-ingat sa mga kismis na yan at baka madamay pa kami. Kaya bago-bago namin doon, di ba? Fast forward, Sir. Bukod sa pagiging aswang ng Aling Fatima, sa pagtambay may Amir sa tindahan kung ano-ano pang kismis ang nakalap niya. Mula kung sino ang may mga anak sa labas, sila yung nagpipinda ng ganitong gulay, sino may mga aladon baboy, maadenon. Kaya sabi ko sa kanya noon, baka gusto niya apang tumakbo ng isang posisyon sa barangay, di ba? Baka kapitan pa. Kinatuntuan din kasi ng mga tao ang Mr. ko. Listiso, mabait. Wala po talaga yung RV yan. Hindi ko alam kung saan niya nakukuha ang karisma niya. Ulpi mong may handaan o picnic sa gilid ng ilog ng mga padadorn. Mapapadaan lamang siya. Maya-maya nakikisalo na. Ongoing na ang development ng bahay ng mga panahon na yan. Kasabay ng pansasayos ng kasal. Nung talagang nakatabi-kabi na kami ng pera para sa kasal nun. Hindi naman binaging problema kasi pagkasalang probinsya, Sir Seth, sobrang pipit ka talaga. Kaya yun na. Yung mga sumunod na gastos ay bahay na. Sa pagpapabalik-balik ko doon, nakilala ko yung Aling Fatima. Maayos naman ng matanda. Palangipi. Palagi ko kasi siyang napapansin na dumadaan at sumisilip doon sa may paloob ng kansada. At saka isa pa, kilala niya si Amir noon. Magaan ang loob ko sa kanya. Tapos nung ninsang isang umaga noon, niyaya siya ni Amir na magkape. Hindi naman kamangyal, Ale, tapos ay sadlik na umalis si Amir para kausapin ang foreman namin noon. Doon na naman sila sa kalsada nag-uusap, Sir Seth. Sabi ni Aling Fatima, magdadala daw siya ng gulay sa susunod na araw. Iuwi daw namin yon. Tapos ayun nga, kilala niya rin umano si Dabi dahil si Dabi yung isa sa mga nagmando ng munisipyo. Napatahimik ako sa offer niya na gulay. Tapos ngumiti Sirtan sabi, hindi daw niya ako yayan gawin nun. Kahit pa daw iluto o na may luya, bawang, asino ka naman ang ipapadala niya ay wala talaga mangyayari. Hindi daw niya ugali yon. So imbis na magtanong ako kung totoo nga bang aswang siya, ang sabi ko na lamang ay hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan na Aling Fatima. Munipi lamang nito. Tapos sir, bigla ba namang nagsabi na, nako iha, maniwala ka. Hindi masamang maniwala. Sabay ngipi ito, konting hanakak. Yung hanakak niya pabulong pero kumindig pala din balahibo o non. Sumunod na araw ay nawa po. May bitbit na itong alabasa, talong, mga daw ng abote at bunga ng gabi. Niluto namin yon.
Kasama ng mga trabador ay kinain namin at wala naman nangyari hindi maganda. Mabuna noon ay nagkaroon na kami ng maayos na koneksyon kay Aling Fatima. Napansin ko na mahal din naman siya ng ibang mga tao sa baryo. Niluutalan ba naman? Nagsisponsor din sa mga kung ano-anong proyekto. Gusto ko ang itanong Sir Seth kung saan niya kinukuha yung pera niya pero nakakahiya, di ba? Natapos ang bahay noon. Natapos ang kasal. Nagsimula na kaming manirahan sa lugar na yon. Makalipas lamang ang 6 na buwan, hindi ko akalain na ang namatay na isyo at takot ko sa pagiging aswang ni Aling Fatima ay magkakaroon ng kaliwanagan. Sa mga ayaw maniwala, iluunahan ko na kayo. Gaano ka nagsilbing bangungot para sa akin ang gabing ito. Isang gabi, nagising ako dahil sa naririnig ko kaluskusan sa baba. Nasa second floor ang kwarto namin noon. Si Amir tulog na tulupya, sabi ko, ako na lamang ang bababa noon. Hindi ko po talaga siya ginising, Sir Seth. Para lamang itong balas ko sa may bintana. Yung bintana pa namin na ito ay yung bintana sa kusina na may screen at hindi kakasya ang tao gawa ng meron pong reasyon. Nakarinig ako ng mga mabibigat na hinal noon. May hindi ko mawari kung aso, pusa, o ano. Basta ang ginawa ko ay diretso akong pumunta sa may kusina noon. Binuksan ang ilaw. Madalbag ko lamang, Sir Seth, na wala din kaming aso noong mga panahon yan dahil sa hinihintay pa namin na magbunpis yung aso namin doon sa bahay ni Baby. So bali ayun na. Pagdating ko sa may kusina, napakamot na lamang ako ng ulo ng makitang may sirang parapirang skin sa isa sa mga bintana namin. Hindi naman ako kinabahan gawa ng kita lamang talaga o braso ang magkakasya dun sa restaurant. Napailing na lamang ako at sabi ko, yung mga pusa na yan nanira. Umalis na lamang ako noon para bumalik sa baas. Nakailang hakbang pa lamang ako sa hagbanan ng bigla na lamang nagkaroon ng isang mahinang kanabog sa may kusina. Napatidil ako. Yung kanabog kasi ay parang may bumagsak na. Alam niyo yung apag nabagsak yung sikoy na sa may side. Ganon. Sa pag-aalam may nakapasok na pusa. At napaisip ako na meron kami mga daing at tuyo na nakasabit lamang. Baka yun ang habol ng pusa na yon. Bali-bali akong pumanik doon sa kusina na yon. At pagbukas ng ilaw, isang sigaw lamang ang nagawa ko doon. Isang sigaw lamang dahil sa hanong gulat, takot at pagtataka. Pero ang sumunod na dapat na ikakasigaw ko ay hindi ko na ipinunay dahil sa pakiusap din ng nakita ko na yon. At ang babaeng nakita ko ay walang iba. Onbi si Aling Fatima. Diguan ito sa may bandang braso niya. At alam kong hindi ito malalim pero napakatamlay ng atawan nito. Hinunhida. Ilang beses kong kinurot ang sarili ko dahil akala ko na nanaginip labang ako na. Papakay mo siya nag-flash na sa maliit na butas na yon. Triple yung lock ng pinto na bawat main door namin. Wala din sinyalis na bukas yun. At doon nga siya gumagapal sa may tabi ng bintana kung saan merong butas. Sabi niya, huwag daw akong mainay. Huwag ko daw buksan ang iba pang ilaw. At kung maaari ay papayin ang ilaw ng kusina noon. Ginawa ko naman. Pagkapatay ko ng ilaw, napariyak ako. Lang makipang na baga ang mga mata ng matanda. Kahit napakutay na naid ang awa ko. Sabi ko pa noon, Aling Fatima, dyan muna kahisablit. Tumakbo ako at ginising sa Amir. Bumangon naman ng mister ko na. Pagkababa namin, naabutan naming patayo na ang matanda sa laysahig. Umiiyak ka ng mahina na takot na takot. At ang sabi ay, di pa daw muna siya sa bahay namin.
Kung pwede daw, hindi naman daw siya mang-aano na. Mabait daw siya. Denon. Ramdam namin yung takot sa mukha ng matanda. Kahit pa naninindig ang balahibo namin sa nanrilisik niya mga matang. Daig pa yung blow in the dark na kung ano mga bagay. Kinunan siya ni Amir ng upuan noon. Humingi ito ng pasensya dahil sa dudumihan niya umano ang upuan na iwan. Sabi na lamang ni Amir, ayos lawa. Humingi ito ng tubig. Yung maligamgam daw. Binigyan naman. Matapos ikang may masmasan, ay di pa na ipanagkwento. Sabi nga loon, Sir Seth, matulog na daw kami at hindi nga naman kami aanuin. Aalis din daw siya. Papalalimin nga lamang umano ang gabi noon. Hindi namin nagawang matulog mag-asawa. Habang pamadaling araw na, napapansin namin na nawawala na yung baldo ng mga mata niya. Yung parte ng katawan niya na may patak at tulo ng dugunan. May parang namamaga pa pero guhit na lamang. Pakipot na ang sugat ko ba de. Nandudiri ako sa tuwing binudura-duraan niya ang palad niya. At hinahapis din sa sugat na ilan. Patalhaboy na hininga at inda na sakit niya. And eat and tibing na wala yun. Sa madaling salita, yung kalmadong Aling Fatima na nakikipa namin sa umaga ay ang nakipa din namin noong malaling araw na yon. Nung nagpaalam ng Ali ay hindi po namin siya pilayande. Nung magliliwanag na at talagang taong-tao na perde siya, hinayaan po namin siyang marigo na. At yung mga baster na hindi ko naman nagamit na niregalo nung kasal ko, pinagamit to sa kanya. Pagdaliwanag, hilapid namin siya noon. At bitin naman nagpagulo. Naalala niyo yung lalaking kaaway ni Aling Fatima? Yung nanggugulo. Nanggulo po hinon. Dinuro-duro si Aling Fatima na aswang na ito. At nahuli nga umano ito at nasugatan. Ganon. Ipinagpangkol namin siya, Sir Seth. Sabi namin, imposible yun dahil buong gabi namin kasama ang Ale. Tapos ay pinugtukan pa ito ni Amir nang ginuha namin siyang kasambayo mano. Miyan kami na ang tinagbuntulan ng lalaking larbakan na hawa nga kami. Doon na po binantaan ni Amir sa legal na paraan ng lalaking yon. At ang ipinagpasalamat namin noon ay walang kumampi sa kanya pero bakit nga ba namin kinampihan si Aling Fatima? Totoo ngang nakasagupa ng lalaki si Aling Fatima, Sir Seth. Pero sa pagkakataon na yon, nang gabing naglalagalag ang matanda, na talaga namang ginagawa ng mga ganitong uri niya. Wala naman siyang binibiktima na kung ano o sino nun. Pero sinundan pala siya ng lalaki at hindi man lamang nakapaghanda ang matandang yon. Natamaan ito. Mabuti na lamang at ordinaryong patalim yon. Nakipagbuno siya dito at nakatakas pero ilang beses pa daw siyang tinamaan ng tirador. Pwede naman naming baliktarin yung pangyari, sir, na binugbog ng lalaki si Aling Fatima pero kasi yun na talagang nasabi naming mag-asawa nun sa barangay eh. Hindi na namin pwede pang bawiin yon. Pinangatawanan namin ang pagiging kasambahay ni Aling Fatima. Pero sa loob lamang po ng 3 buwan yon. Nagpaalam siya sa amin isang araw. Hindi na daw siya magtatrabaho. Yun pala, alam niyang buntis na ako noon. Kumaga, iniwas niya na lamang sarili niya noon. Pero hindi na wala ang koneksyon namin sa kanya. Mga 2 taon pa yung lumipas noon nang nagpaalam na siya at nalaman namin na ipinagbili na ng may-ari ng sagingan at kawayanan ang lupain niya. Sabi niya noon, uuwi daw siya sa mga katribo niya. Doon namin nalaman na galing siya sa isang tribo nga. Siguro yun ang tawag sa kanila sa komunidad na yon. Doon daw ay pare-parehas sila. At hindi na daw siya mahihirapan doon habang hinihintay niya na lamang ang huling mga araw niya. Sa mundo, ako po ulit ito, si Ray.
Panibagong karanasan na naman po yung ibabahagi ko sa inyo. Kagaya ng dati ay hango ulit sa mga tunay na karanasan yung kwentong ibibigay ko ngayon. Sa pagkakataon na ito, kasama ko sa karanasan yung dalawang nakababatang kapatid ni Papa na tawagin na lamang natin sa mga pangalang Makmak at Philip. Etong si Makmak ay magkasing edad lamang po kami nito. Nagkataon kasi na pareho kami ng taon ng kapanganakan at si Philip naman ay nasa 2 taon yung tanda sa amin. Hindi na tito yung tawag ko sa kanila gawa ng halos magkasing edad lang po kami noon. Lagi ko rin naman silang nakakalaro mula pa nung bata pa ako pag andun ako sa bahay nila Lola. Nangyari ang karanasan na ito noong mga panahong nakikitira pa ako sa bahay nila Lola noon sa father side. Doon sa probinsya nila sa bulubunduking parte ng Davao. Hindi ko na siguro sasabihin kung saang partikular na lugar ito. Sa pagkakaalala ko, hindi pa masyadong progresibo yung lugar nila Lola. Yung tipong may mga parte pa talaga na liblib pa yung komunidad noon. Wala pa ring sementadong kalsada at malalayo rin yung agwat ng mga bahay sa isa't isa. Kung may mga kumpulan naman ng mga kabayan ay paniguradong magkakamag-anak ang mga yon. Nakapwesto naman yung bahay ni Lola sa isang komunidad na medyo may talayuan rin sa sentro ng barangay. Bibihira lang din yung mga kabahayan na may mga kuryente at may ilaw noon. Kahit nga yung gamit lang nila Lola noon ay lampara lamang o gasera. Para naman kahit papalo ay lumiwanag sa lugar nila. Tuwing magtatakip silim o paggabi na, sila Lola at halos lahat ng kabayan ay gagawa ng bonfire sa tapat ng bahay. Multi-purpose po yung bonfire na ito. Yun nga ang sabi ko, bukod sa nagbibigay ng liwanag ay pantaboy din po ito sa mga insektong nangangagat. At bukod pa rito ay nagsisilbi din itong pangdagdag init, lalo pangat alam naman natin siguro na kapag gabi sa bukid ay lumalamig talaga. Bale itong pagpapaapoy o paggawa ng bonfire ay isa sa pinakapaborito kong gawin nung doon pa ako kina Lola. Pagkatapos naman ng hapunan bago matulog ay nakikinig muna kami ng mga drama sa debateryang radyo noon. Iba-iba yung mga napapakinggan namin, mga love story at meron ding horror. Naalala ko nga yung mga gawain namin ganito sa probinsya mula noong nag-subscribe at nagsimula na ako makinig ng mga kwentuhan sa channel na ito. Sobrang nostalgic po kung tawagin. Paniguradong makakarelate dito yung mga listener at subscribers mo na namulat sa ganitong pamumuhay sa probinsya. Isang partikular na gabi noon, kakauwi lamang namin galing sa palengke. Kasama ko nun sina Lola at Makmak. Tinutulungan kasi namin si Lola noon sa pagbebenta ng mga tinda niyang prutas at gulay. Naabutan namin na may kainuman sa labas ng bahay si Lolo Nonoy noon, lolo ko. Yung mga kainuman niya ay mga kumpare niya at mga kasama niyang tanod noon. Miyembro kasi si Lolo ng Peace and Order Group sa lugar nila. Dahil sa medyo may kalakasan yung boss ng isa niyang kainuman ay narinig ko rin yung mga pinag-uusapan nila noon. Meron umano silang isang kumpare doon sa kabilang baryo na inatake di umano ng tinatawag nilang Chao. Maisinit ko lamang po kung ano po yung mga nilalang na ito. Ito ay ayon lamang po sa mga karanasan at pagsasalarawan ni Lolo Nonoy sa akin. Ang mga Chao ay yung mga uri ng aswang na hindi katulad sa ibang mga kwento. Hindi po ito nagbabago ng anyo. At sa tuwing sinusumpong daw ang mga ito ng pagiging aswang, ang gagawin nila ay mag-aabang ng mga pwedeng mabibiktima, mapatao man yan o malalaking hayop noon. Doon sila mag-aabang sa mga madidilim na parte kung saan walang masyadong ilaw at hindi madalas na pupunta ng mga tanod. Pagtutulungan nila hanggang sa mamatay yung biktima. Tapos ay dadalin sa gubat at dito na nila ito pagpipira-pirasuhin. Nangunguha din ang mga ito na mga bangkay na kakalibing lang. Katunayan nga, doon pa lamang umano sa kabilang bayan ay meron na daw 4 na bangkay ang ninakaw noon. Bali ang gagawin ng mga ito,
mag-aabang sa mga sementeryo o kahit anong bakanteng lupa. Basta may bagong libing. Babalik-balikan nila ito at kapag nakatsyempo ay huhukayin nila yung bangkay na yun. Minsan daw ay pinapalitan nila yung loob o di kaya yung mismo kabaong na indadanin nila noon. Sa probinsya pa naman noon, lalo na sa bukid ay hindi pa talaga uso yung imbalsamo, Sir Seth. Yung pipong kahit ilang araw pa lamang yung burulay, diretso libing na sa hinukay na lupa yun. Hindi rin uso sa bukid yung bisimentadong nicho. Kung meron man, ayun lang yung mga mayayaman o yung kaya para damong padawa ng sementadong yon. Mahirap daw talaga malaman kung may tao nga ba sa paligid. Kaya rin kasi nilang makipag-usap at makipagsanambuha sa mga ordinaryong tao kagaya natin. Kahit nga daw yung launis na kumukulo, pag may aswang sa paligid ay hindi daw tumatanab dito. Basta mga tiyao. Meron din umanong gawi ang mga ito na nag-aalok o nagbebenta ng mga pwedeng makain. Kagaya ng mga bagoong, lutong ulam o kahit na karne. Ang hindi alam nung kakain ay may kung anong halo ang mga ito. Ang bisuta nun sa hindi malamang dahilan ay bigla na lamang manghihina yung biktima na halos yung sakit ay hindi na gumadalin lang. Bali yung gagawin ng mga nilalang later ay tatandaan nila yung bahay ng biktima. Babalik-balikan. At pag wala man bantay ay sasadisi ang mga ito. Kukunin nito yung may sakit at pag-hahapi-hapian ng katawan. Sa kanagitnaan pa rin ng gubat. Balik tayo sa kwento. Daling umano sa isang inuwan yung kumpare na nanyoy. Tiyempo namang yung daan nila pauwi ay medyo may kabiliman noon. Bigla umanong may pumalo sa likuran nito. Dahilan yun para muntika na siyang mawalan ng malay at paggulong-gulong sa may daan noon. Dito ay isa-isa umanong nagsinabasan yung mga kalalakihan sa mga mabibilin na parte. May mga kanya kaya rin itong hawak na pamalo noon. Habang yung isa naman doon ay may hawak-hawak na matalim na bagay na maihaharing tulad mo umano sa isang itak. Walang sabi-sabi na pinagtataga yung lalaki na yon. Yung kumpare nila. Mabuti na namang at sinundan pala yung kumpare nila nung mga nakainuman ito. Sakti naman may isa sa kanila ay may danaw baril noon. Kadabi mong pinagbabaril ito yung nanakit sa kumpare nila. At kita rin nila na halos lahat ng kalalakihan na yun ay walang damit pang itaas, Sir Seth. Nadlananis yung mga katawan ng mga nito. Habang yung iba naman ay naglanaway pa. Para umano dumudinas lamang yung mga bama nito. Dawa ng hindi umano pinatamaan yung grupo na yon. Mabilis din yung galaw ng mga yon patungo sa madilim na parte ng kakawian. Yan iba pa nga daw umano ay paggapang kahabang papanayo. Kada bimilang nakuha yung kumpare nila, mabuti din umano at walang natamong matinding pitsala sa katawan nito. Hindi rin umano manalan yung pamamin pada. Hinalam ay bali yung hintuturo at himla na kiyanon. Hindi ko na pinakinggan pa yung ibang sinabi ng kumpare ni na Sir Seth. Sa punto yun kasi dinanaw na ako ng antok at nakatulog na ako. Yun lamang binintaning naanana ko sa kwentuhan ni Nanoy. Dadyong malaking barita sa buong lugar yung nangyari sa kumpare ni Nolo. Takot na takot pa rin lahat, mapabata man o mapapanda. Hindi lamang sa baryo kung saan ito nangyari kundi pagi sa mga residente doon sa Karatig Sipio at Barangay. Sa isang barangay nga daw, may mga tanod ang laging rumuronda tuwing gabi. Sa ibang sipyo naman halos lahat ng kabayan ay naglalagay ng proteksyon sa mga ganitong nilalang kadaya ng bawal, asin at buntot pagi. Hindi na rin hinayaan na paganadana yung mga alaga niya ng hayop nun at sinasaway yung mga paganadana ng abataan. Doon naman sa lugar ni Nono, ang naaalala ko tuwing gabi ay nagsisiga si Lolo na may kasamang goma. Hindi lamang sa harap kundi maging pati doon sa likuran ng bahay. Yung ibang kapitbahay din ni Nono, magdamagan ding babantay piling gabi noon. Lumipas ang ilang mga linggo at buwan.
Parang tumamlay na rin yung bali-balita patungkol sa mga ganitong nilalang. Ilang buwan na rin kasi na hindi na naulit yung kaparehong karanasan na nangyari sa kumpare ni Lolo noon. Parang nakalimutan ba? Ito rin pala yung mga panahon kung saan halos abala ang mga taga-barangay dahil sa nalalapit na eleksyon. Medyo napapanahon rin po pala yung karanasan namin na ito ngayon, Sir Seth. Naging usap-usapan noon sa palengke na may malaking meeting de avance na magaganap doon sa kabilang bayan. Bukod niya sa mga politikong pupunta, ay meron ding artistang dadating na talagang magpapasaya sa mga tao noon. Yung mga artista na ito ay sina Andrew E., Renz Verano, Max Survan at ang pinaka-idol namin noon nila Makmak at Philip na si April Boy. Next ay talaga kami noon. Bira lang kasi na may artistang pupunta sa lugar nila Lola. Bandang 7:00 umano ng gabi yung meeting de avance na ito, kaya naman maaga pa lamang ay nag-ayos at nagbihis na kami ng magagandang damit noon. Nagpaalam kami kina Lolo at Lola. At mabuti naman, pumayag ang mga ito sa pampapaalam namin. Para naman makatipid yung ginawa namin ay nakisabay kami doon sa isang kabarangay namin na may jeep. Sakto rin kasi napupunta din ito sa meeting de avance. Bandang 7:30 nang dumating kami doon. Kagaya ng inaasahan ay sobrang dami na ng tao. Kanya-kanyang pakilala at latag ng plataforma yung mga kandidato na yon. Hanggang sa dumating na yung bahagi na magpe-perform na yung mga artista. Nagtiyaga kaming mag-antay noon hanggang sa lumabas na nga si April Boy. Nakisabay kami sa bawat kanta nito at swerte din na isa si Philip sa nakatanggap ng mga binabatong sombrero ni April Boy noon. Sobrang tuwang-tuwa kami sa punto na yun, Sir Seth. 10:00 ng gabi. Natapos yung programa. Nakisabay ulit kami sa kabarangay namin noon. Yun nga lang, sinabi nito na hanggang doon niya lamang kami ibababa sa may paradahan ng jeep malapit sa may barangay hall. Hindi na rin kasi kakayanin ng gasolina kung sa mismong lugar nila Lola kami bababa noon. Bukod pa ron, meron pa siyang 2 pamilya na ihahati doon sa kabilang barangay. Wala rin kaming nagawa ng punto na yon. Mula doon ay medyo may kalayuan papunta kina Lola kung sa mismong kalsada dadaan. Maliban pa doon, wala na rin naka-standby na mga jeep na mga oras na yon. Nagsalita bigla itong si Philip na meron siyang alam na daanan o shortcut malapit doon sa barangay. Diretsyong daanan lamang ito na sa dulo ay isang kalsada na papunta na sa lugar nila Lola. Dilang Karabaw. Yun umano yung tawag sa lugar o daanan na ito. Hindi malinaw kung bakit yun yung tawag marahil dahil sa maraming tanim na Carabao mango sa gilid noon. Wala din daw halos dumadaan sa lugar dahil sa medyo madilim at walang gaanong poste. Bukod pa rito, may sabi-sabi rin na daanan din ito ng mga rebelding bandido o mga makakaliwang grupo noon. Sa katunayan, noong nagdaan na mga buwan ay may mga natagpuan na katawan ng sinasalvage na naturang lugar. Pero sa kabila noon, desidido pa rin talaga kaming dumaan doon para mababilis yung uwi namin. Bago pa kami makapunta sa mismong daan ay sumaglit muna kami doon sa may barangay hall. Hinanap muna namin yung isa pang kapatid ni Papa noon na pangalanan na lamang nating Aldoy. Isa itong tanod at kasalukuyan po itong nagtakape kasama ng iba pang mga tanod. Gabi din po yung oras ng mga bantay nila noon. Nagsabi kami na pauwi na kami at doon kami dadaan sa Dilang Karabaw. Sinabi ni Aldoy na sasamahan niya kami pauwi. Yan nga lang ay tumanggi talaga kami noon. Sabi kasi namin malalaki na kami at kaya na naming umuwi noon. Humiram na lamang kami ng mga lampara at mga debateryang flashlight sa kanila noon. Etong desisyon na ito, Sir Seth, eto na marahil yung pinakapagkakamali namin na nangyari nung kapanahunan na yon. Sa unang parte pa lamang ng paglalakad namin ay wala namang kakaiba. Hanggang sa naagaw ng pansin namin na biglang may nahulog doon sa isang puno ng mangga. Nung una, ang akala namin bunga lang. Pero nung tingnan namin yung buong puno ay wala naman wala kabuo-bunga yung mga kapunuan doon.
Dahil sa kuryosidad na marahil kung ano yung nahulog ay pinuntahan naming tatlo yung punong yon. Meron kaming napansin na nung una parang malaking salana. Pero paunti-unti Sir Seth, dahan-dahang gumalaw yun na para bang patayo. Inidawan namin ito. Pagkatapos namin ilawan yon, doon na kami nadtanya kanyang sumidaw at tumakbo. Paano hindi kami patapos Sir Seth? Sa maniwala man tayo o sa hindi. Yung nakita namin ay isang nakatayong malaking banakon o isang king cobra kumbaga. Ramdam namin na akma kaming hahabuyin nito. Napasama ako dito kay Philip sa pagtakbo habang si Makmak naman ay napahiwalay sa amin ngayon. Noong pakiramdam namin na hindi na kami hinahabol ng ahas ay binalikan namin ito sa Makmak. Nung nakita namin siya medyo natawa pa ako. Sobra kasing dunis nito. At bukod pa ron ay mayroon din mga pasintabi po sa mga kumakarin pero may dumi ng anabaw sa bandang pantanon at sa bahagi ng damit niya. Nasubsob umano siya at saktong doon siya sa may dumi ng anabaw at ang malupit pa doon ay medyo mamasa-masa pa rin dumi na yun. Sobra talibantok nito. Wala kang nakitang poso o kahit anong lugar na pwede pang hugasan nun. Ang ginawa namin, pinahubad namin yung paborito niyang damit at tilaring yung pinahid niya sa dumi na yun. Masakit na yung mga binti naming tatgo sa kakatakbo at medyo malayo na rin kami sa barangay hall sa party na yun. Pa siya kami na mag-abang na lamang na mga pwedeng masakit at pakisabay kahit hanggang doon lamang sa dulo ng daanan. May mga manggidan-gidan din ang dumaan sa tapat namin. Di nga lang kahit anong para namin ay hindi kami hinihintuan. Marahil takot dahil sinabi ko na kanina diba na daanan talaga ng mga bandido yung lugar na ito. Hindi rin nagdadala mula sa malayo ay may napanaw kami na parang may paparaping na isang magsasaka. Nasakay na isang kabali noon. Mahila itong kalipan. Nabeta ka man noong una kung bakit may magsasaka sa oras na yan ay hindi na namin pinansin. Lawanan yung mahalada ay makasakay kami kahit doon lamang sa dulo ng daanan. Desperado lang si Philip Sirse. Kumagitna pero siya para tumidyo lamang ng kabayong yon. Halos magmakaawa na kami sa magsasaka kung pwedeng makisabay sa kaninon. Ang gusto na lamang talaga namin noong mga oras na yun ay umuwi na talaga kami. Tumango lamang ang magsasaka na ito. May indikasyon. Pumapayag siya na makiangkas kami sa kanya noon. Sumakay agad kaming tatlo sa may likuran noon. Kinausap muna ni Philip yung magsasaka habang ako naman ay pinutuluan si Makmak sa pagtangdan ng mga dumi. Damit yung apirasong tangkay. Kapansin-pansin din doon sa may kariton ang isang parihabang kahon na tinabunan ng tarapal noon. Hindi ko mula ito pilansin noon. Hanggang sa dumaan yung kariton sa parte ng malubak noon at nahawi ng konti yung luba. Itong tarapal na nakatakip doon. Dito, tumambad ng bahagya yung nasa loob ng tarapal na yun. Tingin biya ako nagtakamali. Nung unaw titig ko tulay, para itong kabaho Sir Seth. Kulay puti ito, na may disenyo sa kanto at meron ito hawakan doon. Puti kan bilang itsura nito. Sanengasin ko si Makmak na tingnan yung nakita ko noon. Lanlaki ang mga mata niya. Lanbibiri man ay mas minabuti na namin na tumahimik na na. Nagmagandang loob din naman sa amin kahit papanday magsasakala yon. Sa isip ko ng pinon, baka bumagawa lang ng kabaong yung tao o baka nakita lang. Pero sino ba naman yung nasa may tamang pag-iisip na magdadala ng kabaong yalo pat gabing-gabi na at doon pa sa dilang karabaw dadaan, diba? Ilisip ko rin na sana kung ano naman yung kabaong na yon. Pero paano na lang kaya kung meron? Malapit na kami sa dulo ng daan. Nang biglang magsalita yung magsasaka na daanan muna namin umano yung kapiyan noon. Doon niya rin kasi ibababa yung karga niya sa may likuran. Huwag din daw kaming matanan na noon. Sandali lamang daw yun at pagtatapos ay siya rin na maghahapid sa amin, hindi lamang sa dulo,
kundi sa mismong bahay na nanyonan namin. As if naman na may choice kami lang kaya sumunod na lamang kami sa sinabi nito. Papunta pa lamang kami sa piyatukoy nitong kapilya. Medyo may pagdududa na sa isip ko. Paano ba naman? May kadiriman yung bahamin yun. Isa pa, wala rin kahit anumang kabayan sa paligid. Yung kapilya nga ni mo'y inabanbinan na at sirala rin nun. Tinigil kami sa tapat ng kapilya. Bulaba siya at pumunta doon sa likod ng kariton. Walang kaabog-abog niyan, pinanggay yung tarapay doon. Kumpirmado, Sir Seth. Dito na tumambad sa amin ang isa lang kabaong doon. At ang mas malala, meron pong hilaman yung kabaong na ito. Isang nanlimahid na bangkay. Na siyang naging dahilan kung bakit nagsigawan kaming tatlo noon. Maya-maya pa, mula sa mga madilim na parte ay bigla na lamang luwitaw yung mga grupo ng mga ananapian doon. May kanya-kanyang halok na mga pamalong kawi ito. Iba naman ay may iba. Naglalangnis yung katawan habang yung iba ay naglalaway pa. Wala silang damit pang itaas at yung iba ay hubot-hubad talaga. Puno rin ng pag-angyo yung paligid namin noon. Sabi ko sa sarili ko, Sir Seth, marahil ito na nga yung sinasabi nilang piao. At baka ito na rin yung katapusan namin noon. Naging labilis yung sumunod na nangyari. Halos sabay-sabay kaming tumalon noon sa kariton. At medyo mabilis yung takbo kaya laiwan ko sina Makmak at Philip. At napaliko ako sa bandang kanan ko. Tuwa pa. At nagtago ako sa mga puno ng saging noon. Kita ko rin na hinahaboy pa rin kami ng mga nilalang na yon. Dahil na yung magsasaka ay nakahabol na rin sa amin. Litaw na litaw yung mga nagbabaga nilang mga mata sa kadiliman. Ang silid ba ginawa ko? Lakiramdam na muna? Nagtyaga akong gumapang doon sa mga salingan hanggang sa napunta ako sa parpena ng daanan na yon. Mula doon type medyo may kalayuan. Ay pinakbuo pa rin ito hanggang nakarating ako doon sa may barangay hall. At doon pa rin si Aldoy noon. Sinabi ko rin nangyari sa amin. Ang sunod niyang ginawa ay nagtawag siya ng mga kasama para puntahan at piligtas sina Makmak at Philip. Kanya-kanya silang dala ng kung ano man pwede lang dapipin laban sa mga tao yun. May bawa nagdala ng pamalo, flashlight, maging yung kawayan na may patulis sa dulo. Merong ipa, at merong bing nagdala ng baril o pisto na noon. Meron pa nga daw nagdala ng agimat na pawantra o ano sa mga doong dinala. Tansya ko, Sir Seth. Hindi bababa sa 20 yahat ang sumama noon. Binaibaring nila yung dinaanan namin. Hindi pa sila nakakalayo. Nang bigla na lamang mula sa malayo ay nakita na nila sina Philip at Makmak. Halatang pagod na pagod sila at merong bing bakas ng takot doon. Binala muna sila sa barangay hall para makapaglinis at pagkatapos ay dito na rin sila nagkwento. Habang tumatakbo mano, napadako uhano sila doon sa parpe ng Wanggan. Meron silang nakita mga kabataan na parang mag-i-standby doon. Hiyon sana sila ng tulong sa mga ito. Hininganan talaga ay bigla na lamang daw naglabas ng mga yon ng mga pamalo at bitak. Buod pa dito, marimig din nila na umaangliging yung mga kanalakihan na yun. Napagpento nila na kasamaan pa na yun ng mga humahaboy sa kanila at sa puntong yun ay na-order na talaga sila. Napapalibutan sila ng mga nakakatakot na mga nila. Nasa dadoon sila si Klasyon nang bigla na lamang may 3 nakakatanda. 2 babae at 1 lalaki ang bigla na lamang humagitna at pinulak yung may hawak ng mga pamalo noon. Ang sabi ng mga matapandang ito, ayaw niyo sila paghirapte. Mga anak na si Manong Nonore. Bili na pinakontra. Na iba na pagkaon at tuwa kauban maun na ng tupasad bimerang na sila. Sa Tagalog ay huwag niyo silang saktan. Mga anak sila ni Manong Nonoy, hindi sila kalaban. May dananong pagkain yung kasama natin. Hayaan niyo na sila. Para daw nataroon ng konting pagtatalo sa bahagi na ilan.
Inong sandabi pa ay daan-daan na rin umatas yung mga nila ng nayon. Sinabi rin umano ng isang nakakapandang babae na umalis na sila. Diretso rin damang nila yung daan aplab na mirivingon pa. Noong tinanong naman ko anong itsura ng mga ito ay walang masyadong maisabot ang dalawang yon. Sa puntong yon ay hindi na nila hawakin the setup flashlight set. Tani mga tingob lamang ng pag-anil, konting buluman at mga nagbabagang mga matalaw. Yung malinaw nilang nakikita sa punto na yon. Malaman din hindi karaunan milono-nono yung nangyari sa amin. Wala siyang idea kung bakit kinala siya ng mga nilanang na ito. Maaaring isa namang ito sa mga nabing kaibigan niya o di kaya naman ay napinuhan niya noon. Pala kaibigan at mapinungin mo rin naman kasi si Nordo. Mayroon na rin siyang idea kung saan makikita yung lugar o pinabubugaran ng mga nilanang na yon. May nakita umano siyang maliit na komunidad sa isang parte ng bukid na medyo mahirap puntahan. Nung pupunta na sana nila ito, nagkataon na sunod-sunod yung mga pagulan sa bukid. Delikado upuntahan nila ito. May mga banta rin kasi ng landslide at mataas rin ng tubig sa ilog na siyang paning daanan papunta sa pinatukoy ni Lolo na komunidad. Lang tumigil na yung pagulan at bumaba na yung tubig noon. Tided pa siya na silang puntahan yung lugar. Pero wala silang nakitang kahit sino sa lugar na yon. Yun nga nung ay halatang may nagtayo ng maliit na komunidad doon. Dahil sa may parte na parang hinawan. Wala namang nakitang bahay maliban na namang sa nakatayong posting haligi. Doon na nakumpirma na yun talaga ang kuta ng mga nilalang na yon. Dahil sa isa sa mga kasamaan ni Lolo ay may nakitang bahagi ng kabawang doon. Doon banda sa mga pinagsunugan ng mga baon ng niyog. May parte ng hawakan ng kabaong na kulay puti. Sila bilang ginawa ay nagsiga at nagpausok sa paligid na may kasamang goma noon. Hanggang sa puntong yun ay wala pa na daw idea sina Lolo kung saan na nagpukuta yung mga nenanaw na ito. May karugtong pa po yung karanasan na ito, Sir Seth. Samig ko naman ibabahagi yung karanasan naman nila Lolo at Pito. Sa mga ganito rin nila lang. Abalan niyo na naman po sa susunod. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.